Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay mga bata! Kumusta kayo? Ikinagagalak ko na makita kayong muli sa ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, tara, simulan na natin. Ang ating aralin ngayong araw ay EPP 5, Agriculture and Fishery Arts, Milk-Based, Weeks 6 to 8. At ito ay may pamagat na pagsasapamilihan ng alagang hayop. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong magiging guro sa araling ito. Ang pag-aalaga ng hayop tulad ng pagtatanim ng gulay ay isang kapaki-pakinabang at nakalilibang na gawain. Malaki ang naitutulong nito sa pagdaragdag ng kita ng mag-anak, sapagkat maraming produkto ang nakukuha sa iba't ibang uri ng hayop na maaaring kainin o gamitin. Alam mo ba na maaari kang kumita sa mga produktong galing sa mga hayop? Malaking tulong sa pamilya at sa pamayanan kung ang mga produktong ito ay mapag-uukulan ng maayos na pamamahala. Ikaw, bilang isang mag-aaral ay mayroong maitutulong sa wastong pamamahala o pagsasapamilihan ng mga hayop. Matapos mong pag-aralan ang module na ito, inaasahan na kaya mong maisapamilihan ang inalagaang hayop o isda at matuos ang puhunan, gastos at kita. Narito ang mga paraan ng pagsasapamilihan ng inalagaang hayop o isda. Una ay ang pakyawan o maramihan. Ang paraang pakyawan ay nangyayari kapag nagkasundo ang may-ari at ang bibili bago pa anihin ang produkto. Ang lahat ng produkto ay makukuha ng mamamakyaw na siyang magbebenta nito ng direkta sa pamilihan. Ikalawa naman ay ang lansakan o maramihan. Pakikipag-ugnayan sa mga biyahero at maliliit na mamumuhunan. Ang kaibahan lamang ay binibili lamang nila ang mga hayop tulad ng manok na magkakapareho ang timbang at laki at pagkatapos iniiwan ang mga maliliit. Ang bilihan ay maaaring bawat basket o tray ng mga itlog. Humahango ng maramihan ang mamimili upang ipagbili ng tingian sa palengke. Ang ikatlo naman ay ang pagbebenta sa palengke. Ang mga produkto ay dadalhin sa palengke upang doon ito ibenta. Mahalagang matuos kung saang paraan kikita ng mas maganda kung ito ay ipagbibili ng buhay o ipagbibili ng dress. Ang ikaapat naman ay tingian na pagtitinda. Sa pamamaraang tingian, paunti-unti ang pagtitinda sa mga mamimili. Maaaring mas malaki ang nakukuhang tubo, subalit mas matagal bago mahawakan ang buong pinagbilhan. Sa ilalim ng tingian na pagtitinda, mayroon tayong tinatawag na kilo. Ginagamit ang kiluhan sa pagbebenta ng produkto. Ang ginagamit na basehan ng presyo ay ayon sa timbang ng produkto tulad ng karne. Ikalawa naman ay ang bilang. Sa paraang ito naman ay binibilang ang produkto na may nakatakdang presyo. Maaari din namang ipagbili sa bawat dosena.
Ang ikatlo naman ay piraso. Ang produkto ay maaaring bilhin ng bawat piraso ayon sa laki. Halimbawa nito ay ang itlog. Ang itlog ay naibebenta ng bawat piraso ayon sa laki. Subalit, kung maramihan na, ang pagbili ay nagiging dosena na din ito. Ang ikalima naman ay ang online selling. Ito ay paraan ng pagbebenta kahit nasa bahay lamang gamit ang teknolohiya o internet. Ilan sa mga online selling platform ay ang mga sumusunod: Shopee, Facebook, Lazada at TikTok. Narito ang paraan ng pagbebenta sa online selling. Una, gumawa ng social media account. Ikalawa, kuhanan ng maayos at malinaw na larawan ang produktong nais ibenta upang maging kaakit-akit sa makakakita ng iyong social media account. Ikatlo, kailangang malinis at sariwa at nasa tamang presyo ang iyong produkto. Ikaapat, alamin ang tunay na pangalan at eksaktong tirahan ng bumibili. Ikalima, maging magiliw at magalang din sa mga mamimili. At ikaanim, linangin ang kaalaman sa pagbebenta gamit ang teknolohiya. Ang pang-anim naman ay ang pamimigay ng mga flyers. Paraan ng pagbebenta ng produkto gamit ang kapirasong papel na nakasulat ang advertisement o patalastas na ipamimigay sa mga tao. Ang ikapito naman ay ang pag-angkat. Tinatawag itong bigay tiwala, sapagkat ibinibigay ang produkto sa tingiang tindahan kahit wala pang bayad sa kasunduang babayaran sa oras na maubos ang paninda. Ang ikawalo naman ay ang paglalako. Karaniwang nag-iikot o naglalakad sa kalye, bitbit ang kanilang paninda at isinisigaw ang pangalan nito. Ikasyam naman ay ang grocery. Malaking tindahan na karaniwang matatagpuan sa bayan o barangay kung saan kumpleto lahat ng uri ng paninda. Paano nga ba tinutuos ang puhunan, gastos at kita? Sa pagsisimula ng negosyo ukol sa pag-aalaga ng hayop, maglaan ng sapat na halaga bilang puhunan upang makapagsimula sa pagbili ng aalagaan at mga simpleng kagamitang kakailanganin. Ilan sa mga kagamitang ito ay ang gagawing kulungan, pakainan, bitamina at iba pa. Mainam na gumawa ng isang talaan kung saan isusulat mo ang halaga ng lahat ng nagastos mula sa pagbili ng aalagaang hayop o puhunan. Gastos sa pagbili ng mga kagamitan, gastos sa pagbuo ng kulungan, gastos sa transportasyon, gastos sa ginamit na kuryente sa kulungan at hanggang sa pagbebenta ng produkto. Matapos maitala ang lahat ng gastos, gawin din ang talaan ng kabuuang halagang napagbilhan. Ibawas ang puhunan at lahat ng gastos mula sa halagang napagbilhan. Ang sobra ay ang halagang kinita. Sa kabuuang kinita ay mainam na magtabi ng kahit na maliit na ipon bago bumili ng bagong hayop na aalagaan at mga kulang na kagamitan upang mas mapalago ang negosyo. Pag-aralan ang detalye ng ginastos at kita ng pamilya Villanueva sa pagbebenta ng kanilang mga alagang hayop. Narito ang formula na ating gagamitin. Kabuuang benta minus kabuuang gastos is equals to kabuuang kita.
Tingnan natin ang talaan ng pamilya Villanueva. Inaalagaang hayop ay ang mga manok, itik, tilapia, bangus. Isa-isahin natin ito. Unahin natin sa manok. Ang kabuuang benta ng manok ay 965 pesos. At ang kabuuang gastos naman ay 345 pesos. Ang kabuuang kita nito ay 620 pesos. Muli, ang formula na ating ginamit ay kabuuang benta minus kabuuang gastos is equals to kabuuang kita. Sa manok, ang pamilya Villanueva ay may kinitang 620 pesos. Pumunta naman tayo sa itik. Kabuuang benta ay 1,635 pesos. Minus kabuuang gastos na 680 pesos. At ang kabuuang kita para sa itik ay 955 pesos. Ang kabuuang kita ng pamilya Villanueva sa itik ay 955 pesos. Para naman sa tilapia, ang kabuuang benta ay 2,500 pesos minus kabuuang gastos na 850 pesos is equals to kabuuang kita na 1,650 pesos. Ang kinita ng pamilya Villanueva sa pagbebenta ng tilapia ay 1,650 pesos. Sa bangus naman, ang kabuuang kita ay 3,750 pesos minus kabuuang gastos na 950 pesos equals kabuuang kita na 2,800 pesos. Ang pamilya Villanueva ay kumita ng 2,800 pesos sa pagbebenta ng bangus. Para naman sa kabuuang kita nito, ang kabuuang benta ay 8,850 pesos minus kabuuang gastos na 2,825 pesos at ito ay may kabuuang kita na 6,025 pesos. Ang pamilya Villanueva ay may kabuuang kita na 6,025 pesos. Nakukuha ba mga bata? Mahusay! Ngayon naman, gamiting basihan ang talaan ng ginastos at kinita ng pamilya Villanueva. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga hayop na inalagaan ng pamilya Villanueva? Sagot, ang mga hayop na inalagaan ng pamilya Villanueva ay ang mga sumusunod: manok, itik, tilapia at bangus. Ikalawa, anong hayop ang may pinakamalaking benta? At anong hayop naman ang may pinakamababang benta? Narito ang sagot. Ang hayop na may pinakamalaking benta ay ang bangus, samantalang ang hayop naman na may pinakamababang benta ay ang manok. Ikaapat, ano ang ibig sabihin ng salitang pagtutuos? Ang ibig sabihin ng salitang pagtutuos ay pagsasaayos, pagkukwenta at pagkakalkula ng mga gastusin sa pamamagitan ng pagtatala ng mga ito. Ikalima, sa palagay mo, bakit nakapagtala sila ng mataas na presyo sa kanilang inaalagaang hayop? Sa parteng ito, maaari mong ilagay ang iyong puna o sagot. Ika-6 na tanong, ano ang masasabi mo sa kanilang kinita? Maaari mo ring ilagay ang iyong sagot base sa iyong pagkakaunawa.
Ikapito, paano mo kukwentahin kung magkano ang iyong kinita? Sagot, para malaman ko kung magkano ang aking kinita, gagamit ako ng formula na kabuuang benta minus kabuuang gastos is equals to kabuuang kita. Ganito ang pagtuos ng kita. Una, itala lahat ng ginastos at halaga ng pinagbilhan. Ikalawa, mula sa halaga ng pinagbilhan, ibawas ang halaga ng mga ginastos. At ikatlo, ang halagang natitira ay iyong tubo, kita, o kaya lugi ng ginawang pagbebenta. Ngayon naman mga bata, narito ang halimbawa ng pagkukwenta ng halaga sa pagbebenta ng hayop. Ang puhunan natin sa 1 kilong tilapia ay 60 pesos. Gagamit tayo ng plastic at ito ay nagkakahalaga ng 5 pesos. Ang halaga ng pagbebenta natin ay 65 pesos. Ngayon, kailangan nating idagdag ang patong ng bahagdan na 15%. So, 65 pesos times 15% is equals to 9.75. Ibig sabihin, ang 15% ng 65 pesos ay 9.75. Ngayon naman, 65 pesos plus 9.75 is equals to 74.75. So, ang benta natin ng 1 kilong tilapia ay magiging 74.75 pesos. Ang halaga ng pagbebenta ng 1 kilong tilapia ay 74.75 pesos. Kung 12 kilo ang ipinagbiling tilapia, kwentahin ang kabuuang ginastos at pinagbilhan sa dami ng naipagbili. Halimbawa, halaga ng pagbebenta natin, 74.75. Dami ng kilong ibebentang isda, 12 dosena. Kaya dapat ita-times natin siya sa 12. Ngayon, ang kabuuang pinagbentahan natin ay 897 pesos. Muli, ang halaga ng pagbebenta ay 74.75 times 12. Ito yung dami ng kilong ibebentang isda. At ito ay may kabuuang pinagbentahan na 897 pesos. Ngayon, ang puhunan natin ay 65 pesos at ang dami ng kilong na ibenta nating isda ay 12 kilos. Ngayon, ang kabuuang pinagbentahan natin ay 780 pesos. Paano natin kukuhanin kung magkano ang tinubo? Kabuuang pinagbentahan na 897 pesos minus 780 pesos is equals to 117 pesos. Ibig sabihin, sa 12 kilong tilapia na naibenta, ikaw ay tumubo ng 117 pesos. Naintindihan po ba mga bata? Ayan, mahusay. Ngayon naman, narito ang ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang S sa padlang kung sang-ayon ka sa estratehiya ng pagsasapamilihan ng hayop at DS naman kung di ka sang-ayon. Number 1, maaaring ibenta ang isda sa palengke sa paraang pakyawan. Di sang-ayon. Ikalawa, sa online selling, kailangan mong pilitin ang iyong mga kaibigan sa iyong social media account upang ikaw ay kumita. Ang sagot, di sang-ayon. Number 3, sa tingi ang pagtitinda, maaari kang bumili ng 4 kilo o kaya ay 1 piraso lamang.
Ang tamang sagot, sang-ayon. Number 4. Kailangang makulay at kaakit-akit ang larawan na ibebenta mo sa online upang mahikayat mong bumili ang mamimili. Ang tamang sagot, sang-ayon. Number 5. Kailangan mong maging mataray sa mamimili upang hindi utangin ang inyong paninda. Ang tamang sagot, di sang-ayon. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Kwentahin ang mga ginastos at kikitain sa pag-aalaga ng manok. Kopyahin at sagutan sa iyong sagutang papel. Talaan ng gastusin, halaga ng mga sisiw o ang puhunan ay 1,000 pesos. Ang halaga ng patuka at antibiotiko ay 2,500 pesos. Ang bayad sa nag-aalaga ay 1,000 pesos, kuryente 300 pesos, tubig 50 pesos, at ang kabuuang gastos ay 4,850 pesos. At ang halaga ng pinagbilhan ay 12,550 pesos. Ang halaga ng pinagbilhan, 12,550 pesos minus halaga ng gastusin na 4,850 equals kita o tubo na 7,700. Nakuha ba mga bata? Mahusay! Magkano ang halaga ng mga sisiw, patuka at antibiotiko? Ayon sa talaan, ang halaga ng sisiw ay 1,000 pesos at ang patuka at antibiotiko naman ay 2,500. Number 2, magkano ang bayad sa serbisyo o paglilingkod? Sagot, ang bayad sa serbisyo o paglilingkod ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Number 3, ilan ang kabuuang halaga ng gastusin para sa pag-aalaga ng sisiw? Sagot, ang kabuuang halaga sa pag-aalaga ng sisiw ay 4,850 pesos. Number 4, magkano naman ang kinita o tinubo? Sagot, ang halaga ng pinagbilhang manok ay 7,700 pesos. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, iguhit sapat lang ang masayang mukha kung ang isinasaad na estratehiya sa pagsasapamilihan ay wasto at malungkot na mukha naman kung di wasto. Number 1, ang pagbili ng bultuhan o maramihan ay tinatawag na pakyawan. Ang tamang sagot, masayang mukha. Number 2, ang pagbibigay o pagtitinda sa produkto ng walang bayad na babayaran lamang kung kailan maubos ang paninda ay tinatawag na pag-angkat. Ang tamang sagot, masayang mukha. Number 3, hindi kailangan ang gadget sa online selling. Ang tamang sagot, malungkot na mukha. Number 4, ang grocery ay isang malaking tindahan na karaniwang matatagpuan sa bayan o barangay kung saan kumpleto lahat ng uri ng paninda. Ang tamang sagot, masayang mukha. Number 5, maramihan ang produktong ipinagbibili sa mga mamimili sa pamamaraang tingian. Ang tamang sagot, malungkot na mukha. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Kopyahin at sagutan sa iyong sagutang papel. Unan ang mga sumusunod na formula sa pagkukwenta ng kabuuang tubo at netong tubo. Muli, narito ang formula na ating gagamitin.
kabuuang benta minus kabuuang gastos is equals to kinita. Uri ng isda, bangus, tilapia, sapsap, alumahan. Unahin natin ang bangus. Bangus, kabuuang benta 5,340 minus kabuuang gastos na 1,200 equals 4,140 pesos. Tilapia, 4,300 pesos minus 1,000 is equals to 3,300 pesos. Sapsap, 1,200 pesos minus 650 pesos is equals to 550 pesos. Alumahan, 1,350 minus 680 pesos is equals to 670 pesos. Narito naman ang kabuuan. Kabuuang benta ay 12,190 pesos at ang kabuuang gastos ay 3,530 pesos na may kabuuang kinita na 8,660 pesos. Number 1, kwentahin ang kabuuang pinagbilhan ng lahat ng hayop. Magkano ang kabuuang pinagbilhan ng lahat ng hayop? Sagot, ang kabuuang pinagbilhan ng mga hayop ay 12,190 pesos. Number 2, magkano ang kabuuang gastos? Ang kabuuang gastos ng mga hayop ay 3,540 pesos. Number 3, magkano ang kabuuang kita para sa lahat ng hayop? Ang kabuuang kita ng mga hayop ay 8,660 pesos. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin at unawaing mabuti, piliin at isulat ang wastong titik sa iyong sagutang papel. Number 1. Aling estratehiya ng pagsasapamilihan ang gumagamit ng internet at gadgets? A. Pakyawan, B. Tingian, C. Online selling, or D. Pagbebenta sa palengke? Ang tamang sagot, C. Online selling. Number 2. Sa ganitong sistema ng pagsasapamilihan, nagkakasundo na ang mamimili at may-ari ng hayop bago pa man anihin ang produkto. A. Pakyawan, B. Tingian, C. Online selling, or D. Pagbebenta sa palengke? Ang tamang sagot, A. Pakyawan. Number 3. Ang mga sumusunod na pangungusap ay dapat mong tandaan sa pagtitinda ng iyong produkto. 1. Panatilihing malinis at sariwa ang produkto. 2. Huwag nang alamin ang presyo ng produkto sa merkado. 3. Sumunod sa pamantayang pangkalusugan. 4. Maging magiliw at magalang sa mga mamimili. At 5. Siguraduhing tama ang timbang ng iyong produkto. Ang tamang sagot, C. 1, 3, 4, at 5. Number 4. Tinatawag itong bigay tiwala sapagkat ibinibigay ang produkto sa tingi ang tindahan kahit wala pang bayad sa kasundo ang babayaran sa oras na maubos ang paninda. A. Pakyawan, B. Tingian, C. Pag-angkat, o D. Pagbebenta sa palengke? Ang tamang sagot, letter C. Pag-angkat. Number 5. Sa pagtitinda sa pamamagitan ng online selling, ang mga sumusunod ang dapat mong gawin. 1. Gumawa ng social media account. 2. Kuhanan ng maayos at malinaw na larawan ang produktong nais ibenta upang maging kaakit-akit sa makakakita ng iyong account. 3. Kailangang malinis at sariwa at nasa tamang presyo ang iyong produkto. 4. Hindi kinakailangang alamin ang tunay na pangalan at tirahan ng bumibili. At 5. Linangin ang kaalaman sa pagbebenta gamit ang teknolohiya. Ang tamang sagot, 1, 2, 3, at 5. Letter A.
Basahin natin ang senaryo. Nang nagkaroon ng pandemya, naging interesado na mag-alaga ng manok ang binatilyong si Jay Ward. Sa tulong ng kanyang tatay na si Mang Badong ay gumawa sila ng kulungan. Nakabili sila ng 10 sisiw na nagkakahalaga ng 350 pesos. Inalagaan niya yon ng 1 buwan at kalahati. Nagkagastos siya ng 500 pesos para sa gamot at pagkain. Ipinagbili niya ng buhay ang mga manok sa halagang 1,500. Number 6. Magkano ang naging puhunan niya sa pagbili sa mga sisiw? A. 250 pesos, B. 350 pesos, C. 400 pesos, o D. 500 pesos. Ang tamang sagot, letter B. 350 pesos. Number 7. Magkano ang nagastos niya sa pagkain at gamot? A. 250 pesos, B. 350 pesos, C. 400 pesos, or D. 500 pesos. Ang tamang sagot, letter D. 500 pesos. Number 8. Magkano ang kabuuang gastos niya sa mga inaalagaan niyang manok? A. 250 pesos, B. 350 pesos, C. 850 pesos, or D. 500 pesos. Ang tamang sagot, letter C. 850 pesos. Number 9. Magkano ang kanyang tinubo o kinita? A. 250 pesos, B. 650 pesos, C. 850 pesos, o D. 500 pesos. Ang tamang sagot, letter B, 650 pesos. Number 10. Ang formula na dapat gamitin ni Jay Ward upang malaman niya ang kanyang kinita sa pagbebenta ng kanyang manok ay A. Kabuuang benta minus kabuuang kita equals kabuuang gastos. B. Kabuuang kinita minus kabuuang benta equals kabuuang gastos. C. Kabuuang benta minus kabuuang gastos equals kabuuang kita. At D. Kabuuang gastos minus kabuuang kinita equals kabuuang benta. Ang tamang sagot, letter C. Kabuuang benta minus kabuuang gastos equals kabuuang kinita. Matagal nang naghahayupan ang iyong tatay, ngunit kapansin-pansin na kakaunti lamang ang nagiging kita ng iyong tatay sa pagbebenta ng kanyang mga alagang manok sa palengke. Madalas pa ay iniuuwi na lang ang mga natitirang manok na hindi nabebenta. Base sa natutunan mo sa aralin natin, paano mo matutulungan ang iyong tatay na mas lumaki pa ang kanyang kita? Sumulat ng sanaysay ng mga hakbang na iyong gagawin. Gawain sa pagkatuto bilang 6, tayahin ang isinulat na paglalahat batay sa sumusunod na pamantayan. Lagyan ng check sa puntos na naaayon sa mga sumusunod na pamantayan. Narito ang pagpapakahulugan. 19 to 25 points, napakahusay. 13 to 18 points, mahusay. 7 to 12 points, may kaunting kaalaman. At 0 to 6 points, kailangan pang magsanay. Narito ang mga pamantayan at pagbibigay ng puntos. Number 1, may kabuluhan ang inilahad at pagkakaugnay ng detalye. Number 2, malinaw ang layunin nasa focus. Number 3, gumamit ng payak at angkop na mga salita at lubos na nauunawaan ang aralin. Number 3, wasto ang gamit sa malalaking letra kung saan kailangan. Gayon din ang mga bantas, baybay ng mga salita at iba pang mekanik sa pagsulat. Number 5, na ipakita ang kasanayan sa pagsasapamilihan ng inalagaang hayop. Kabuuang puntos
25 points. At dito nagtatapos ang ating aralin sa EPP 5, Agriculture and Fishery Arts, Week 6 to 8, Milk-Based. Muli, ito ay may pamagat na pagsasapamilihan ng alagang hayop. Binabati kita dahil sa napakahusay mong pagsagot sa mga tanong. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong guro sa aralin na ito. Maraming salamat at paalam!